So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang magbigay ng kasagutan sa inyong mga bawat katanungan. So salamat po dahil ako po yung napili niyong pagkatiwalaan na makuhanan ng sagot at i-apply sa inyong pagmamanukan. So akin pong pinapangako sa inyo mga kamanok na yung pong mga katanungan ninyong yan dito sa comment section ay sasagutin ko po ng maayos. Kasama ang aking mga experience at syempre ang aking mga kaibigan na veterinaryo, mga kaibigan sa farm, kung hindi ko man alam yung mga kasagutan na inyo pong itinatanong sa akin. Handa po ako maghanap ng sagot, mag-research, at magtanong kung kanino man natin makukuha yung maayos na sagot para sa inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok, isa lang palagi ang aking hinihiling sa inyo if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, yung mga topics natin tungkol sa pagmamanok. Huwag nyo sanang kalimutan, wala naman po itong bayad. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na rin dyan sa comment section. Feel free na mag-comment. At pag nabasa ko yan, sasagutin ko po yan gaya ng ginagawa ko palagi dito sa inyong mga katanungan. Kaya kung nagawa nyo na po yan, lubos po akong nagpapasalamat at simulan na po natin ang topic ngayong umaga na ito. So ang unang katanungan ay galing kay Jose Rosos. Ayan, so mega shout out Jose. Sana ay masaya ka sa iyong pagmamanukan. Ito yung katanungan mo. Idol, paano ang magandang mix sa patoka? Saan ba maraming ilagay na mixed grains o pellet? Okay. So mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag nyo na po nagawin yung paghahalo o paggagawa ng sariling yung mixture ng pagkain. Kung halimbawa, yung iba dyan kasi bumibili ng 5 kilo na pellets, 2 kilo ng crack corn, 3 kilo ng halimbawa concentrates, tapos sa kanila paghahalo-haluin. Hindi po tamang gawain yun mga kamanok. Sa mga newbie, huwag niyo po itong susundan. Kasi po mga kamanok, pag po tayo ay gumawa ng sarili nating mixture ng patoka, yan po ay base lamang sa ating naiisip, sa ating imahinasyon na pag nilagyan natin ng mas maraming ganito, konti lang yung ganito, magiging maayos. Hindi po mga kamanok. Yung pong nabibili natin na ready mix na pagkain ng ating mga alaga, mas maganda po iyon. Kamanok, bakit mo? Paano mo naman sabing mas maganda yung ready mix na yan? Dahil po pinag-aralan po yan ng mga manufacturer, ng mga kumpanya ng patoka, pinag-aralan po yan. Tinignan po nila kung alin po dapat itaas na part nung patoka, nung mismong patoka. Kung yung bang pellet dapat ganito lang kataas, yung bang grains dapat 20% lang, yung bang ganon. Pinag-aralan po nila yon. Bakit po nila pinag-aralan? Siyempre, magiging feedback po yon sa manok na kakain ng kanilang patoka. Imagine po ninyo, yung patoka na gawa mo, pinatuka nung bumili at hindi na naba o hindi bumulto, sa tingin mo babalik pa siya sa patoka na ginawa mo? Di ba hindi? Kaya yung mga manufacturer ng mga patoka na yan po ay naglalaan talaga ng panahon para pag-aralan ang isang mixture ng patoka. Yung mga pangalan ng mga ready mix na patoka ninyo dyan, kung ano man yung nabibili nyo, yan po ay pinag-aralan ng matagal na panahon bago po inilabas sa merkado, bago po ipinagamit sa mga bumibili ng patoka. Kaya kayo na ngayon lamang magmi-mixture ng patoka dahil lamang sa kagustuhan ninyo at imahinasyon ninyo, wala kayo pinagdaanan na pagsusuri kung gaano kataas ang content nito, protein content, carb content, o kung ano pa man dyan, baka mamaya ang kahinatnan yung mga manok ninyo namamayat. Merong mga manok dyan na ang papayat pero ang bibigat. Diba? Kaya mga kamanok, mas maganda pa rin na doon na lang tayo mag-focus sa mga ready mix at madali nating matitingnan yung mga contents dyan sa likod kung gaano kataas ang proteina, ang crude protein. Okay, yun lang naman Pag mataas ang crude proteina ng isang patoka, doon po mas mabilis o nakadepende ang pagbulto ng mas mabilis ng inyong mga alaga. Mas mababa ang proteina, mas mabagal ang pagbulto. Mas mataas ang proteina, mas mabilis ang pagbulto. Pero ito lang ang masasabi ko, sa pagtaas ng proteina, sa pagtaas din po ng presyo. Kaya mga kamanok, sino ba yung unang nagtanong? Si Jose Rosos, mas maganda pa rin, idol, yung nabibili natin na ready mix. Maghalo na lang tayo ng additional amino acid dyan para makuha natin yung mas magandang pagbulto ng ating mga alaga. Okay, hindi mo kailangan piliin kung alin na dapat ang itaas, yung pellet ba o yung carb o kung ano pa man.
Okay? So, Jose Rosso, sana nasagot kita ng maayos. So, next question. Ito galing kay Jomar Palma. Ayan, mega shoutout Jomar. Idol, ano ang dapat na mga gamot na maganda sa liver ng mga manok? Okay, so ano ba ang magandang gamot pagdating sa atay ng ating manok? Okay, so actually, yung pong atay, siya pong nag-filterize ng mga vitamina, nutrients, minerals na galing sa mga prutas. Okay? So tatandaan nyo, pag marami pong naibigay ninyong mga prutas, halimbawa naghahalo kayo ng mga prutas sa inyong mixture ng pagkain, siya po yung sumasala dyan. Minsan, once na yan po ay nakakakuha ng mga minerals na sumusobra o nakakasira ng atay, nakakadamage ng atay, so maganda pong ibigay is yung supplementong tinatawag na liberator. Yung mga toxins na dumadaan dyan sa atay, na nag-i-stored sa atay, nare-release po niya. Okay, ibig sabihin, nake-cleanse po noong liberator. Okay, yan po inihahalo lang sa painom. Once na nainom po ng inyong mga alaga, pusa pong nalilinis yung atay. At alam niyo po ba mga kamanok, ang atay po ang isa sa pinakamahalaga na vital organs ng isang manok. Kasi po, once na masyadong marami ang toxins na dumaan dyan, or hindi na po masyadong nagpa-function ang atay ng manok, kahit ano pong kainin niya na pagkain, hindi po gumaganda ang pangangatawan. Kahit ano pong ibigay ninyong suplemento, hindi po gumaganda ang pangangatawan. Kaya hinay-hinay lang po mga kamanok. Minsan, okay, sa pagbibigay ng mga injectable supplements, sa mga oral supplements, kasi po once na ang atay po ay nasira dahil sa sobrang dami ng pagbibigay ninyo ng suplemento, kahit na wala kayong pupuntahan, dire-diretso araw-araw pagbibigay ng suplemento, once na naapektuhan po ang atay ng ating mga alaga, magtataka na lang po kayo. Bigla nang mamamayat ang inyong mga manok, hindi na po tumatalab o hindi na po nagiging maganda ang effectivity ng isang vitamina sa inyong mga alaga. Kaya po napakaganda na gumamit po kayo ng liberator para po malinis yung mga toxins na nakukuha ng atay ng ating mga manok. Okay, muli, liberator, ihalo sa painom, then makikita nyo, muling mamumula ang mukha ng inyong mga alaga, mafa-flush out lahat ng toxin hanggang sa maging maayos muli ang sirkulasyon ng vitamina, ng red blood cells sa loob ng sistema ng manok. Okay? So, Jomar, sana nasagot ko ng maayos yung katanungan mo. Kaya mga kamanok, bago tayo mag-jump up sa susunod na katanungan, kung nagugustuhan mo yung ganitong klase ng advice, ganitong klase ng pagsagot ko sa inyong mga katanungan, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment ka na rin sa baba. Okay? So, next question. Okay, galing kay Richie Bourbon. Ayan, so, bossing, kamanok, bakit kaya palaging sumusuka yung manok ko pagkatapos niyang kumain? Sinusukan niya lang pagkatapos niyang makakain. Okay, so, bakit po may mga manok na ganito? Actually, mga kamanok, hindi po talaga maiiwasan to eh. Minsan, nasosobrahan sa pagkain o kaya sa inom ng tubig. Okay? Pag po masyado ng marami po yung kanyang na-intake, sumusuka po siya ng, hindi naman lahat, konti-konti lang po. Normal po yun mga kamanok. Pero right after an hour, pag nag-digest yung manok, magiging okay din po yan. Huwag po kayong mag-alala. Okay, normal po yan. Kahit yung manok dito, nagkakaganyan din po. Alright? So next, galing kay Nestor Trinidad. Ayan, boss, good PM. Yung manok ko po, 2 months. Ano po ba ang magandang gamot pag nakalaylay ang pakpak? Okay, 2 months old, baka mamaya tinamaan to ng gumboro. Okay? Pag po tinamaan to ng gumboro, magi-start po na bumaba yung pakpak, yung bagwis, ma-dry out ang katawan, gumaan yung timbang, matuyo ang paa, then umikli po yung leeg. So, yan po ang sign ng tinatawag na gumboro disease. Okay? So, pag ganyan po, medyo malaki na yung manok, medyo stressful po na bigyan ng suplemento yan. Okay? So, binibigay ko po dyan is Tepox 48, halo po sa painom. So, araw-araw po ang pagbibigay ko dyan, 1 week po. So, hindi po lahat ng mga manok is magagamot nitong Tepox 48. Kasi po, ano po yun eh, disease na po talaga eh, gumboro na dapat iniiwasan po natin through vaccination. Okay? So, problema po talaga yan. Pero yung akin dati, nagawan ko ng paraan, gumaling, at lumaki po sila ng maayos pa rin naman. So, binigyan ko siya ng Tepox 48.
So yan po ay intestinal solution para sa inyong mga manok na may intestinal problems. Okay? So last question muna tayo ngayon. Okay? Ito, galing kay Jake. Ayan, bossing, bakit madali lang mamutla ang manok ko, lalo na kung kami ay mamamasyal? Bakit po biglang namumutla ito? Okay, so mga kamanok, so sa dami po ba nung mga nandun din sa pasyalan na makikita ng manok ninyo, yung stress nandun. Okay, kaya po namumutla yung manok, yung stress nandun. Especially, pag lagi nyo pong hawak-hawak yung inyong mga alaga, so yung body heat po ng inyong katawan, napapasa po dun sa manok. Kaya po, ang feeling nung manok, habang matagal nyo po siyang hawak, so siya po ay nai-stress. Okay, yung moisture po ng katawan, nababawasan. Ramdam nyo din po ba to? Once na kayo po ay bumiyahe ng mahaba, para din pong ganito to, no? Bumiyahe kayo ng mahaba, then nakaupo lang naman kayo, pero pagdating nyo ng bahay, pagod na pagod kayo. So, hindi nyo may paliwanag kung bakit. That is because nawala po yung electrolytes niyo sa katawan, na napagod po kayo kahit nakaupo lang kayo, pero uminom po kayo ng tubig, mag-rehydrate po kayo, nababawas at nawawala. Makapagpahinga po kayo, nawawala po. Ganon din po sa manok. Once lang isang manok ay karga po ninyo, hawak po ninyo, hindi po siya nakalapad sa lupa, or something na hindi siya komportable, nababawasan po yung electrolytes sa katawan, at namumutla po sila. Ganon din po ang manok natin, nababawasan po yung electrolytes, kaya kung papansin ninyo, namumutla po sila, tapos hindi po sila familiarized doon sa lugar. Ganun po, yung mga territorial po ang manok. Pansinin niyo yung mga manok, yung may mga manok dyan na dito, ang matured, pero pagdating na sa ibang lugar, sila ay parang nagiging late maturing. Okay, parang sila ay hindi komportable. So, ganun po ang nangyayari. So, anong dapat gawin dyan? So, huwag po palaging hawakan yung manok. After 1 hour, ibalik po ulit sa cages, o kung saan sila makakapagpahinga para manumbalik po yung electrolytes sa katawan, or yung stress maalis po. Or magbigay po tayo ng mga supplemento na makakatulong like Reload, o kung ano pa mang ibibigay po ninyo sa kanila na makakapag-rehydrate. Okay? So, yun lang mga kamanok ang aking kasagutan sa inyong mga katanungan. Sana ay nasatisfied po kayo, kagaya nung mga nagpi-feedback dito. So, sa mga gusto diyang magtanong din, wala man pong bayad. So, siguro, yun na lang pong subscription. Wala man po itong bayad din. Mag-subscribe lang po kayo, mag-like. And syempre, ilagay nyo lang po yung comment nyo dyan. Ako pong bahalang sumagot. Okay? So, mga kamanok, mahal ko po kayo. Lagi nyo po yung tatandaan. See you for our next vlog. Paalam.